Nobyembre 2021. Nagsimula ng humangin ang amihan sa gitnang Luzon, nagdadala ng malamig na simoy ng hangin sa pagtatapos ng tag-ulan. Sa Barangay Anlud, isang pamayan ng pang-agrikultura sa Silang Cavite, ang buhay ay nanatiling tahimik at dahan-dahan, gaya ng daan-daang taon na nitong pag-agos. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay malapit ng masira ng isang nakakagimbal na trahedya, isang krimen na ang kalupitan ay lumagpas sa pinakamalalim na imahinasyon ng mga residente. Isang dapit hapon, umuwi si Juan de la Cruz, 32 taong gulang, matapos ang isang linggong biyahe sa Palawan para sa trabaho. Siya ay isang civil engineer at ang kanyang trabaho ay nangangailangan sa kanya na malayo sa bahay ng madalas. Sa pag-uwi niya, magaan ang kanyang loob at sabik na makita ang kanyang asawang si Maria Santos, 30 taong gulang. Ngunit nang itulak niya ang medyo kinakalawang na gate ng bakal papasok sa bakuran, isang kakaibang katahimikan ang bumati sa kanya. Ang maliit na bahay semento ng mag-asawa, na dati laging puno ng tawanan at usapan ni Maria, ay napakatahimik ngayon. "Maria, nakauwi na ako!" Tawag ni Juan, ngunit tanging ang huni lamang ng hangin sa mga dahon sa hardin ang sumagot. Pumasok siya sa bahay. Maayos pa rin ang lahat, ngunit walang tao. Nagpunta siya sa silid-tulugan at ang kanyang pagkalito ay nagsimulang maging isang malabong pag-aalala. Sa mesa ng pampaganda, nakahiga pa rin ang cellphone ni Maria at itim ang screen. Binuksan niya ang drawer ng aparador at ang pulang leather wallet na ibinigay niya sa asawa bilang anniversary gift ay nakalagay pa rin ng maayos sa sulok ng drawer. Lahat ng personal na dokumento, ID, bank card at ilang barya ay nandoon pa rin. Ang isang babae, saan man magpunta, ay hindi kailanman aalis ng bahay nang hindi dinadala ang tatlong bagay na ito: cellphone, wallet at personal na ID. Naramdaman ni Juan na may masamang nangyari, kaya dali-dali siyang tumakbo sa katabing bahay, isang mas lumang bahay na may yero na bubong na nakatayo ng hiwalay sa gilid ng isang malaking lawa. Ito ang bahay ng kanyang ama, si Mang Tonyo Garcia, 51 taong gulang. Simula nang namatay ang kanyang ina, mag-isa na si Mang Tonyo doon, nagbabantay sa buong ari-arian na itinayo ng pamilya, isang bukirin ng buwaya. Nakaupo si Mang Tonyo sa balkonahe. May hawak na tabako. Humihit-hit ng malalim. Nakita niya ang kanyang anak na kumaripas ng takbo papunta sa kanya. Tumingala lamang siya na may kaunting pilit na ekspresyon, hindi ang karaniwang tuwa. "Tatay, nakita niyo po ba si Maria?" Nagmamadaling tanong ni Juan na puno ng pag-aalala. "Umuwi po ako sa bahay. Wala siya. At ang cellphone at wallet niya ay nasa bahay pa rin." Naglabas ng makapal na usok si Mang Tonyo. Dahan-dahang inilapag ang kanyang tabako. Umubo siya at nagsalita ng medyo naiirita. Ang asawa mo? Umalis na siya. Kaninang tanghali pumunta siya rito at naging bastos sa akin. Pinagalitan ko siya ng ilang beses, kaya nagtampo siya, nakipag-away sa akin at umalis. Malamang bumalik lang iyon sa bahay ng kanyang magulang para magsumbong. Nakakapagod talaga ang mga babae. Hayaan mo na lang, babalik din iyon kapag nawala na ang galit. Ang paliwanag ni Mang Tonyo ay tila makatwiran para sa isang karaniwang pagtatalo sa pamilya, ngunit si Juan, na halos 10 taon nang nakasama ang kanyang asawa, ay alam na alam ang pagkatao ni Maria. Siya ay mabait, medyo mahiyain at halos hindi nangangahas na magtaas ng boses sa kanyang biyenan. Ang pakikipagtalo niya kay Mang Tonyo hanggang sa punto ng pag-alis ng walang dalang anumang bagay ay lubhang walang saysay. Lumaki ang pag-aalala ni Juan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng mga magulang ng kanyang asawa sa kalapit na munisipalidad. Sa kabilang linya, sinagot ng ina ng kanyang asawa, nagulat nang marinig ang tanong niya at mariing sinabi na hindi pumunta si Maria doon. Nalamig ang buong katawan ni Juan. Nagsinungaling ang kanyang ama. "Oh, hindi bababa. Hindi tama ang sinabi niya. Hindi pumunta si Maria sa bahay ng kanyang mga magulang." "Kaya?"
Saan siya nagpunta? Nagsisimula ng lumubog ang araw at ang makakapal na ulap mula sa abot tanaw ay lumalapit, hudyat ng isang malakas na bagyo. Wala nang panahon si Juan upang tanungin ang kanyang ama, kaya dali-dali siyang kumuha ng malaking flashlight at nagsimula ng isang walang saysay na paghahanap. Malakas niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ang kanyang tawag ay nawala sa papalakas na huni ng hangin. Sinaliksik niya ang buong hardin, naglakad sa daan ng barangay, nagtanong sa ilang kapitbahay, ngunit lahat ay umiling. Walang sino man ang nakakita kay Maria simula kaninang tanghali. Nagsimula nang bumuhos ang ulan. Sa unay patak-patak lamang ngunit mabilis na bumigat. Ang mga patak ng ulan ay humampas sa mukha ni Juan ng masakit ngunit hindi ito maihahambing sa takot na bumubuo sa kanyang dibdib. Desperado siyang bumalik sa bakuran ng pamilya. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap sa puting ulan. Nagpunta siya sa bahagi ng bukirin ng buwaya ng pamilya. Ito ay isang malaking lawa na libu-libong metro kwadrado ang lawak na maingat na bakuran ng B40 steel mesh. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng kanyang pamilya ngunit isa ring lugar na puno ng panganib. Naaalala pa ni Juan ang sinabi ng kanyang ama. Huwag kang kailanman lumapit sa gilid ng lawa, lalo na sa gabi. Ang ilaw ng flashlight niya ay sumusuyod sa gilid ng bakod na may yero. Tumatago sa makapal na ulan at pagkatapos ay huminto ito sa isang punto, ang kanyang puso ay tila huminto. Malapit sa gilid ng lawa, nakalugmok sa basang damo, ay isang kulay rosas na tsinelas na plastik. Agad niya itong nakilala. Ito ang pambahay na tsinelas ni Maria. Nanginginig siyang lumapit, yumuko, at pinulot ito. Ang tsinelas ay hindi lamang puno ng putik. Ang strap nito ay punit-punit na. Tila may napakalakas na puwersa ang humatak at bumunot nito. Ang buong katawan ni Juan ay tila nanigas. Nanginginig siyang idinilig ang flashlight sa gilid ng tubig. Maraming nabura ang ulan ngunit hindi nito mabura ang lahat ng bakas sa mismong lugar na natagpuan niya ang tsinelas. May mahabang bakas ng pagkaladkad na nakabaon sa putik. Ang damo sa paligid ay hindi karaniwang nadaganan na bumubuo ng isang malabong bakas na direktang humahantong sa gilid ng lawa. Isang nakakatakot na senaryo na hindi kailanman naisip ni Juan ay biglang bumungad sa kanyang isipan. Ang sirang strap ng tsinelas, ang bakas ng pagkaladkad at isang lawa na hindi lamang may isda. Maria! Nasaan ka? Sigaw niya. Ang kanyang desperadong tawag ay bumasag sa ulan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagpatak ng ulan sa tahimik na lawa. At sa isang lugar mula sa gitna ng lawa, isang malakas na paggulapay sa tubig ang narinig at pagkatapos nito ay ang katahimikan ng kamatayan. Nabuwal si Juan sa basang damo. Nahulog ang flashlight mula sa kanyang kamay, nagpapaliwanag ng isang walang silbing sinag sa putik na tubig. Ang matinding takot ay bumalot sa kanyang lalamunan. Hindi na siya nangahas na tumingin sa lawa. Gumapang siya pabalik at pagkatapos ay tumayo. Kumaripas ng takbo pabalik sa bahay, ang kanyang isip ay ganap na walang laman. Nang gabing iyon, nakaupo si Juan ng nakayuko sa sala, hindi makatulog ni isang segundo man, nakikinig sa patak ng ulan at sa tiktak ng orasan, naghihintay ng himala ngunit hindi nangyari ang himala. Pagkagising niya kinabukasan, namutla at haggard ang mukha ni Juan. Dali-dali siyang tumakbo sa estasyon ng PNP sa Barangay Anlud upang iulat ang buong pangyayari. Nang matanggap ang ulat, agad na napagtanto ng PNP Anlud ang pagiging seryoso ng kaso. Isang team mula sa barangay ang mabilis na dumating sa bahay ni Juan. Naitala nila ang kanyang salaysay, ang pagkakasalungat sa sinabi ni Mang Tonyo at ang pinakamahalaga, personal nilang sinuri ang pinangyarihan sa gilid ng lawa. Matapos ang isang gabing umulan, malabo na ang bakas ng pagkaladkad ngunit nandoon pa rin ang nadaga ng damo at ang sirang tsinelas. Isang pulis matapos suriin ng mabuti ang lugar ang nagpatibay sa paunang hinala. Posibleng sa oras ng pag-ulan, lumabas si Maria sa gilid ng lawa sa hindi malamang dahilan marahil upang suriin ang pump
at sa kasamaang palad ay nadulas at nahulog. Ano po ang inyong inaalagaan sa lawa na ito, Kuya Juan? Tanong ng hepe ng pulisya ng barangay na may bahid ng pag-aalala sa boses. Si Juan, na tila medyo kumalma, ay sumagot ng nanginginig ang boses. Sir, nag-aalaga po kami ng buwaya. Ang buong team ng pulisya ay natigilan at nagkatinginan. Ang pagkawala na ito ay lumipat sa isang ganap na bagong antas ng panganib. Ilan? Sabi po ni tatay, 16. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Di 16 na buwaya. Agad na tinawagan ng hepe ng pulisya si Mang Tonyo. Lumabas si Mang Tonyo mula sa kanyang bahay. Ang mukha ay nakasimangot pa rin ngunit ngayon ay may halong pagkalito nang makita ang pulisya. Mang Tonyo, kailangan po naming kumpirmahin. Diretso ang sabi ng hepe ng pulisya ng barangay. Tama po bang may 16 na buwaya sa lawa na ito? At ano ang kanilang kalagayan? Tumango si Mang Tonyo na may bahid ng pag-aatubili sa boses. Oo, 16. Pero 13 doon ay maliliit pa lang, halos 1 metro lang ang haba, hindi naman delikado. Ang pinakadelikado ay ang 3 malalaking buwaya. Mga hybrid na buwaya iyon na inalagaan ko na ng ilang taon. Bawat isa ay sigurado ng daan-daang kilo. Agresibo sila, pero sinigurado ko naman ang bakod hindi sila makakalabas. 3 malalaking buwaya na daan-daang kilo. Ang paghahanap sa isang taong nahulog sa lawa ay mahirap na. Ngunit ang paghahanap sa isang taong nahulog sa isang lawa na may 16 na buwaya, kabilang ang 3 dambuhalang predator, ay halos imposibleng misyon at lubhang mapanganib. Agad na naintindihan ng hepe ng PNP Anlud na ang kasong ito ay lumampas na sa jurisdiksyon at kakayahan ng antas ng barangay. Inutusan niya ang mga pulis na panatilihing intact ang pinangyarihan at walang sinuman, kabilang ang pamilya, ang pinayagang lumapit sa gilid ng lawa. Agad pagkatapos nito, gumamit siya ng two-way radio upang magpadala ng detalyadong emergency report ng buong insidente sa PNP Silang at sa Provincial Police Office ng Cavite, humihiling ng kagyat na tulong. Ang imbestigasyon sa misteryosong pagkawala ni Maria Santos ay opisyal nang nagsimula na may nakakakilabot na pinangyarihan at isang nakamamatay na banta na tahimik na nakahiga sa ilalim ng putik na tubig. Ang pagkakita sa sirang tsinelas at ang bakas ng pagkaladkad na humahantong sa lawa kung saan nakakulong ang 16 na buwaya ay agad na nagpabago sa isang karaniwang ulat ng pagkawala sa isang lubhang seryoso at kagyat na insidente. Ang ulat mula sa PNP Anlud kasama ang mga nakakakilabot na detalye ay mabilis na naipadala at nasa mesa na ng Directorate ng Cavite Provincial Police Office bago pa man lumiwanag ng husto ang araw. Agad na ibinigay ang utos. Isang espesyal na task force ang binuo sa loob ng gabi na binubuo ng pinakamagagaling na investigador mula sa Criminal Investigation and Detection Group at Scene of the Crime Operations, SOCO. Direktang pinamunuan ang task force ni Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes, isang batikang investigador na kilala sa paghawak ng maraming komplikadong kaso. Wala pang 2 oras matapos ang unang tawag sa telepono habang ang mga unang usisero sa Barangay Anlud ay nagbubulungan pa sa hamog ng umaga, sunod-sunod na pumasok ang mga sasakyan ng pulisya ng probinsya sa kalsada ng barangay. Nangunguna si Teniente Coronel Reyes. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na sinusuri ang lahat sa paligid. Agad na propesyonal na isinaayos muli ang pinangyarihan. Pinalawak ang seguridad sa loob ng daan-daang metro na sumasakop sa parehong bahay at sa buong lawa. Walang sinuman, kahit si Juan de la Cruz, ang pinayagang lumapit sa gilid ng lawa ng walang pahintulot mula sa task force. Matapos marinig ang mabilis na ulat mula sa hepe ng pulisya ng barangay, direktang nagpunta si Teniente Coronel Reyes sa lugar kung saan natagpuan ang tsinelas. Yumuko siya.
Maingat na nagsuot ng guwantes at siya mismo ang pumulot ng ebidensya. Ang kulay rosas na tsinelas na plastik ay puno ngayon ng putik. Binabaligtad niya ito sa kanyang kamay. Ang punit sa strap ng tsinelas ay, gaya ng sinabi ni Juan, napakadiretso. Hindi ito mukhang dulot ng pagkupas o pagputol dahil sa matagal na paggamit. Tila ito ay punit dahil sa isang napakalakas na paghatak mula sa paa ng nagsusuot. Ang kanyang tingin ay lumipat sa lupa. Matapos ang isang gabing umulan, ang bakas ng pagkaladkad ay lumabo ngunit sapat pa ring malinaw upang makilala. Ito ay isang malalim na bakas ng pagkaladkad na nagsisimula mula sa gilid ng damo na umaabot ng halos higit sa 1 metro. Ang damo sa paligid ay hindi lamang nadaganan dahil sa pagtapak ng isang tao kundi nadaganan din tila may mabigat na bagay na kinaladkad o nagpumiglas doon bago bumagsak sa tubig. Lahat ng bakas ay biglang natapos sa gilid ng lawa. Tumayo si Teniente Coronel Reyes at tumingin sa lawa. Ang putik na tubig ay tahimik ng nakamamatay. Matapos ang ulan kagabi, ang ibabaw ng lawa ay tila mas malawak at ang hangin ay may kasamang malansang amoy, isang kakaibang amoy ng mga predator at putik. Sa kabila ng katahimikan na iyon, alam ng lahat na nasa ilalim ng tubig ay nagkukubli ang mga makina ng pagpatay. Ipatawag si Mang Tonyo Garcia dito. Utos ni Teniente Coronel Reyes. Hindi malakas ang kanyang boses ngunit puno ng awtoridad. Si Mang Tonyo Garcia, na nakasuot ng luma niyang damit pang trabaho, ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang bahay. Taliwas sa pagkabahala at desperasyon ni Juan, si Mang Tonyo ay tila kalmado, kung hindi man medyo iritable at naiinis. Ang pagdating ng napakaraming pulisya ay tila mas nagpainis sa kanya kaysa sa pagkatakot. Mang Tonyo, diretso ang sabi ni Teniente Coronel Reyes. Kailangan ko pong kumpirmahin ulit. Bilang may-ari ng lawa, sabihin niyo po sa amin ang eksaktong kalagayan ng lawa na ito, ang laki at ang bilang ng mga buwaya. Tiningnan ni Mang Tonyo ang lawa at sumagot ng maikli. Mga 2,000 metro kwadrado ang lawa na ito, sir. Ang lalim ay hindi matukoy, mga 2 metro sa mababaw at siguro mga 4 metro sa pinakamalalim sa gitna ng lawa. Ang tubig ay putik sa buong taon dahil sa putik. Tungkol naman sa mga buwaya, umubo si Mang Tonyo. Nasabi ko na sa pulisya ng barangay, may kabuang 16 na buwaya, ngunit 13 doon ay mga maliliit pa lang, halos 1 metro lang ang haba, hindi naman delikado. Ang pinakadelikado ay ang 3 pinakamalaki. Mga hybrid na buwaya iyon na inalagaan ko na ng 5 o 6 na taon. Ang pinakamaliit ay sigurado ng 150,200 kilo. Ang pinakamalaki ay hindi ko tinimbang ngunit sigurado na higit sa 300 kilo. Sigurado na may 4 to 5 metro ang haba nila. Bagaman na ipaulat na ito nang marinig mismo mula sa may-ari ng lawa ang kumpirmasyon, hindi maiwasan ng lahat ng pulis na nakasuot ng uniforme na mangilabot. 3 dambuhalang predator. Bawat isa ay daan-daang kilo ang nagkukubli sa ilalim ng tubig. Napakabangis nila. Dagdag ni Mang Tonyo, isang pahayag na tila isang babala ngunit para na ring pagpatay ng pag-asa, sanay na silang kumain ng sariwang karne. Linggo-linggo, nagtatapon ako ng patay na manok, pato at lamang loob ng baboy para sa kanila. Mabilis silang makaamoy ng dugo. Kung nadulas si Maria at nahulog doon mula pa kahapon ng tanghali. Binulungan niya ang kanyang pahayag, umiling na may pesimistikong ekspresyon. Kung ganoon, baka wala na tayong mahanap. Kawawa naman. Ilang beses ko na siyang sinabihan, wag lumapit sa lawa na ito. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay tila isang saksak sa puso ni Juan na nakatayo sa labas ng kordon. Napaluha siya, ang kanyang hikbi ay nanginginig. Ngunit para kay Teniente Coronel Reyes, ang mga salitang iyon ay nagbangon ng isang malabong hinala. Ang kalmadong pag-uugali, ang napakabilis na konklusyon ni Mang Tonyo na walang nang mahanap ay tila may mali.
Tila sinisikap niyang idirekta ang imbestigasyon sa direksyon na ito ay isang malagim na aksidente na tapos na, hindi na kailangan ng karagdagang imbestigasyon. Ngunit hindi madaling sumuko si Teniente Coronel Reyes. Ang kanilang misyon ay hanapin si Maria, buhay man siya, isang bangkay o kahit isang piraso lamang ng bangkay. Iyon ay isang responsibilidad sa mga nabubuhay at sagot din sa mga namatay. Nagpatawag siya ng isang emergency meeting ng task force sa bakuran mismo ni Juan. Ang problema ay napakalalim. Hindi natin pwedeng pababain ang mga divers, sabi ng isang opisyal ng SOCO. Self-sabotage iyan. Madilim ang tubig, malalim ang putik, at 3 dambuhalang buwaya. Walang posibleng paraan ng proteksyon. Kung gayon, gumamit ng lambat o panghuli. Iminungkahi ng isa pang imbestigador. Hindi rin. Umiling si Teniente Coronel Reyes. Masyadong malawak at malalim ang lawa. Hindi natin alam kung saan ang bangkay kung mayroon man. Ang paggamit ng lambat ay maaaring makagulo sa pinangyarihan sa ilalim ng lawa. At kung maipit ang isa sa 3 halimaw na iyon, agad nilang sisirain ang lambat. Ang kapaligiran ay bumalot sa katahimikan. Nakaharap sila sa isang pinangyarihan na hindi nila kayang lapitan. Teniente Coronel, biglang sabi ng isang batang opisyal mula sa forensic team. Kung hindi tayo makakapasok, bakit hindi natin sila piliting lumabas? Lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi niya ng medyo mahiyain ngunit determinado, patuyuin natin ang tubig sa lawa. Kapag umubos ang tubig, mawawala ng bentahe ang mga buwaya. Mas mabagal sila sa lupa. Sa ganoong paraan, makakapag-organisa tayo ng puwersa upang makontrol sila, kahit man lang ang 3 pinakamalaki. Kapag ligtas na ang lawa, maaari na tayong magsagawa ng paghahanap sa ilalim ng putik. Agad na nakuha ng ideyang ito ang atensyon ni Teniente Coronel Reyes. Ito ay isang napakamahal, nakakaubos ng oras at mapanganib na plano, ngunit tila ito ang tanging posibleng solusyon. Patuyuin ang isang lawa na may 2,000 metro kwadrado ang lawak, na may average na lalim na 3 metro. Bulong ng bisehepe ng SOCO, kailangan natin ng napakalalaking pump at tatagal ng hindi bababa sa buong araw. May sapat ba tayong tauhan at kagamitan para makontrol ang 3 buwaya na daan-daang kilo ang bigat? Tanong ng isa pa na nag-aalala. Hindi sila mga kuting. Itinaas ni Teniente Coronel Reyes ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat, nakapagpasya na siya. Ito lang ang tanging paraan, sabi niya ng may matigas na boses. Ang oras ay hindi naghihintay para sa atin at ang sakit ng pamilya ng biktima ay hindi rin makapaghintay at gayon din ang hustisya. Kailangan ko ang logistics department na makipag-ugnayan agad upang makakuha ng hindi bababa sa 4 na malalaking pump. Makipag-ugnayan sa Department of Environment and Natural Resources at hilingin sa kanila na magpadala ng Mobile Wildlife Enforcement Team o mga eksperto mula sa isang crocodile farm. Mga taong may karanasan sa paghuli ng buwaya, na may dalang kumpletong kagamitan, baril na pampatulog, panilo, espesyal na lambat. Ang PNP Special Action Force SAF ay maghanda ng puwersa, handang sumuporta sa labas na perimeter. Gagawin nating construction site ang lugar na ito. Bumaling si kay Juan. Juan, kailangan namin ng generator kung mayroon kayo upang patakbuhin ang mga pump at kailangan namin ng ganap na kooperasyon ng inyong ama. Ibinigay ang utos. Ang buong sistema ay nagsimulang gumana ng mabilis. Sa loob ng wala pang 2 oras, sunod-sunod na pumasok ang mga malalaking truck sa Barangay Anlud. 4 na malalaking pang-industriya na pump na ginagamit para sa baha ang ibinaba. Isang high-capacity backup generator ang dinala rin. Ang ingay ng mga makina ay umalingaw-ngaw. Mabilis na inilagay ng mga teknisyan ang mga tubo. 4 na malalaking hose na may diameter na halos 20 cm ang ibinaba sa 4 na sulok ng lawa. Sabay-sabay na umugong ang mga pump na tinabunan
ang lahat ng iba pang tunog. 4 na haligi ng putik na tubig ang nagsimulang bumuhos palabas patungo sa kanal na tumatakbo sa tabi ng palayan. Samantala, dumating din ang isa pang pangkat. Ito ang Quick Response Team ng Denner Cavite, na binubuo ng 6 na tao na may dalang espesyal na kagamitan. Mga baril na pampatulog na may malalaking karayom, makakapal na lubid na kasing laki ng braso, matitibay na lambat, at mahahabang sibat na may kawad na panilo. Nakatayo sila sa gilid, tahimik na inihahanda ang kanilang mga sandata. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lawa, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang labanan, sa oras at sa mga halimaw ng ilog ay opisyal nang nagsimula. Lahat ay nagpigil ng hininga sa paghihintay. Nakasandal si Juan sa isang sulok ng bakuran, magkadikit ang dalawang kamay sa pagdarasal, nakatitig sa lawa na dahan-dahang bumababa ang tubig. Sa tabi niya, nakatayo rin si Mang Tonyo na nakakrus ang mga braso sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay tahimik pa rin, ngunit kung sino man ang magbibigay pansin ng mabuti, ay mapapansin na ang kanyang kamay na nakatago sa kanyang balabal ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga paa ay nanginginig sa lupa ng puno ng kaba. Ang pagkabahala, bagaman maingat na itinago, ay nagsimula ng umukit sa isipan ng kanyang biyanan. Hindi siya takot sa mga buwaya, takot siya sa ilalabas ng mga pump, sa isang bagay na inakala niyang hindi na kailanman iiwan ng mga buwaya. Dahan-dahang bumaba ang tubig sa lawa. 8:00 ng umaga, 10:00 ng umaga, at pagkatapos ay 12:00 ng tanghali, bumaba na ang tubig sa lawa ng higit sa 1.5 metro. Ang mabahong amoy ng putik ay lalong lumakas. At pagkatapos ay nabasag ang paghihintay. Mula sa gitna ng lawa, biglang kumulo ang tubig. Isang malaking itim na anino ang umalpas at pagkatapos ay isang napakalakas na pagulapay ng buntot ang umalingaw-ngaw. Nang malakas, tumalsik ang putik na tubig. Isa sa 3 halimaw ang nagpakita. Tila galit na galit ito dahil sa paggulo. Agad pagkatapos nito, nagsimula ring gumalaw ang 2 iba pang anino na lumilikha ng malalaking alon sa lawa na nabawasan na ang tubig. "Nandyan na sila!" Sigaw ng pinuno ng Wildlife Enforcement Team. Lahat sa posisyon, ihanda ang baril, hintayin pang bumaba ang tubig. Patuloy pa ring umuugong ang mga pump. Ingay ng mga tao, ingay ng pagulapay ng buwaya, ang buong lawa ay naging magulo. Ang misteryosong ulap na nagkukubli sa pagkawala ni Maria ay dahan-dahang inaalis, inilalantad ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang tensyonadong paghaharap sa pagitan ng tao at ng mga prehistorikong hayop ay nagsimula ng humigit kalahati na ang nabawas sa lawa. Ngayon, ang lawa na 2,000 metro kwadrado ay hindi na isang misteryosong malalim na tubig, kundi naging isang malaking, makapal na putikang latian. Ang tubig ay hanggang baywang na lamang at ang makapal na itim na putik sa ilalim ay napakakapal, nagbubuga ng matapang na amoy ng organikong basura, dumi ng buwaya at ang malansang amoy ng lumang putik. Nawalan ng bentahe sa lalim at espasyo, lubos na nagpakita ang 3 dambuhalang buwaya. Hindi na sila nagtatago, naging agresibo sila at galit na galit. Naipit sa mababaw na tubig, sila ay gumagapang galaw, ang kanilang mga magaspang na likod na parang mga sinaunang bato ay lumalabas sa putik. Ang pinakamalaki, ang halos 5 metro ang haba at higit sa 300 kilong halimaw, ay patuloy na ibinubuka ang malaki nitong bibig upang ipakita ang mapuputi nitong ngipin at naglalabas ng mga tunog ng pagbabanta. Ang tunog na iyon ay napakalamig kaya't nakakapanindig balahibo. Ang 2 iba pa, bagaman mas maliit, ay patuloy na malakas na gumugulapay ng kanilang buntot na nagliliparan ng putik na tubig, handang sumalakay sa anumang lumapit. "Panahon na!" Sigaw ng pinuno ng Wildlife Enforcement Team na tinabunan ang ugong ng mga pump. Sapat na ang baba ng tubig, pumwesto ang mga sniper, unahin ang pinuno ng mga buwaya. 3 miyembro ng Wildlife Enforcement Team na may hawak na espesyal na baril na pampatulog ay maingat na lumapit sa gilid ng lawa.
Pinipili ang pinakaligtas na posisyon ng pagbaril. Lumuhod sila sa isang tuhod, nagpipigil ng hininga upang tumuon. Ang kanilang target ay ang mas malambot na balat sa likod ng leeg at gilid ng hayop. Isang malakas na tunog ang narinig. Ang karayom na may matinding pampatulog ay lumipad, bumaon sa magaspang na balat ng pinuno ng buwaya. Sa hindi inaasahang pag-atake, umungol ang halimaw sa galit. Agad itong bumalik, lumunok sa hangin at kumaripas patungo sa gilid na lumikha ng isang maliit na pagyanig sa putikan, ngunit huli na ito. 2 higit pang putok, isa mula sa pangalawang baril at isa pang putok mula sa unang baril ang tumama ng eksakto sa gilid nito. Ang dambuhalang hayop ay nagsimulang gumapang. Sinubukan itong gumapang ngunit ang matinding pampatulog ay nagsimula ng gumana. Nakanganga na lamang ito ng malaki at dahan-dahang tumahimik. Paminsan-minsan lamang gumagalaw ang buntot. Nabuwal na ang pinuno. Lumipat sa 2 pa. Utos ng pinuno ng Wildlife Enforcement Team. Mas mabilis na natapos ang trabaho sa 2 buwaya. Hindi sila kasing laki at tila mas natakot nang makita nilang bumagsak ang pinuno. Sa loob lamang ng 15 minuto at 4 na karayom pa, ang 2 natitirang 100 kilong buwaya ay nakahiga na rin ng tahimik sa putik. Ngunit ang katahimikan na ito ay mas nakakatakot. Hindi pa rin nangahas bumaba ang Wildlife Enforcement Team. Kailangan pa nilang maghintay ng 10 minuto pa upang masiguro na lubos na epektibo ang pampatulog. Maghanda ang team na may panilo, utos ng hepe. 6 na lalaki na may hawak na mahabang sibat, na may mga panilo na gawa sa matibay na steel cable sa dulo ang nagsimulang lumusong sa makapal na putik, lumubog hanggang tuhod. Maingat nilang nilapitan ang pinakamalaking halimaw. Bagaman napatulog na ito, nandoon pa rin ang instinto ng isang mamamatay tao. Maaari itong magising anumang oras. 2 lalaki ang nauna, maingat na ipinuslit ang loop ng steel cable sa mahabang nguso nito na puno ng ngipin. Hinigpitan ang steel cable na ikinulong ang nakamamatay na bibig ng hayop. Agad pagkatapos, sumugod ang 4 na iba pa. Ang isa ay gumamit ng lubid upang itali ng mahigpit ang 2 paa sa likod at ang isa naman ay gumamit ng isa pang cable upang itali ng mahigpit ang buntot. Tanging kapag ang hayop ay nakatali na ng mahigpit na parang isang troso na walang kakayahang gumalaw, sila lamang nangahas na huminga ng maluwag. Ang parehong trabaho ay inulit sa 2 pang buwaya. Halos 1 oras ang ginugol sa pagpupumiglas sa ilalim ng malalim na putik bago natapos ng Wildlife Enforcement Team ang kanilang misyon. Ang 3 halimaw na buwaya, ang 3 tagapamahala ng lawa na ito, ay nakahiga na ngayon ng walang magawa sa gilid, nakatali ng mahigpit. Ang 13 maliliit na buwaya, nang makita ang kanilang mga pinuno na nahuli, ay lubhang natakot at nagsiksikan lamang sa isang pinakamalalim na sulok ng lawa, hindi nangahas gumalaw. Pansamantala hindi na sila banta. Ang magulong eksena ng paghuli ay pansamantalang humupa. Ngayon, nagbigay daan ito sa isang mas mabigat na katahimikan, isang katahimikan ng katotohanan na malapit ng ilantad. Isang pansamantalang tent ng soko ang itinayo sa gilid ng bakuran, hindi kalayuan sa gilid ng lawa. Nakatayo si Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes doon. Ang kanyang mukha ay sunog sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 3 dambuhalang hayop na humihinga ng mabigat. Dinala si Juan de la Cruz ng mga pulis sa isang silya, nakaupo sa sapat na layo ngunit nakikita pa rin ang lahat. Nanginginig siya. Magkadikit ang kanyang mga kamay, patuloy na nagdarasal, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lawa na dahan-dahang lumiliit ang tubig. At sa ibang sulok, nakatayo rin si Mang Tonyo Garcia. Nakakrus ang kanyang mga braso, nakasandal sa isang puno. Ang tahimik niyang mukha ay wala na, sa halip ay matinding tensyon. Namutla ang kanyang mukha. Pinawisan ang kanyang noo kahit napapalubog na ang araw at malamig ang hangin.
Paulit-ulit siyang tumitingin mula sa tatlong buwaya patungo kay Teniente Coronel Reyes at pagkatapos ay muli sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at takot. Ang punong forensic pathologist, isang matandang lalaki na may salamin, ay lumapit kay Teniente Coronel Reyes. Ulat po. Teniente Coronel, handa na po kami. Ayon sa utos, magsasagawa po kami ng on-site dissection simula sa pinakamalaki. Tumango si Teniente Coronel Reyes. Sige, kailangan nating malaman. Ang pinakamalaking buwaya na tumitimbang ng higit sa 300 kilo ay pinagsama-samang hinila ng higit sa 10 pulis at inilagay sa isang malaking plastic tarpaulin direkta sa harap ng forensic tent. Ang punong forensic pathologist ay nagsuot ng makapal na guwantes na goma na ginagamit sa veterinaryo at pagkatapos ay nagsuot ng isang manipis na guwantes sa pag-oopera. Kinuha niya ang isang espesyal na surgical knife, mahaba at matalim ang talim. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay kumilos. Ang balat sa tiyan ng buwaya, bagaman mas malambot kaysa sa balat sa likod, ay napakakapal at matibay pa rin. Kinailangan ng doktor na gumamit ng matinding lakas upang hiwain ng mahaba mula sa dibdib hanggang sa tiyan ng hayop. Nang mabuksan ang tiyan, agad na bumulwak ang isang matapang at maasim na amoy ng gastric acid at nabubulok na pagkain, marahil buto ng manok o pato. Ang amoy ay napakalas na kinailangan ng ilang batang pulis na lumayo at takpan ang kanilang bibig. Ang tiyan ng malaking buwaya ay parang isang malaking sako. Gumamit ang forensic pathologist ng isang napakahabang surgical forceps, maingat na ipinasok ito sa loob at nagsimulang maghanap. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ang ingay ng mga pump ay inutusan na itigil, tanging ang mabigat na paghinga at ang huni ng hangin sa mga dahon ng puno ang naririnig. Merong isang bagay, biglang huminto ang doktor. Maingat niyang hinila ang isang madulas na bagay na puno ng maputlang dilaw na gastric fluid at hindi pa natutunaw na piraso ng pagkain, marahil buto ng manok o pato. Inilagay niya ang bagay na yun sa isang stainless steel medical tray. Agad na dinala ng isang batang technician ang tray sa gripo ng tubig at nagsimulang hugasan ng maingat. At pagkatapos, nang humupa ang gastric fluid, nagsimulang lumitaw ang mga bagay sa loob. Ito ay mga piraso ng tela. Maraming piraso ng tela ang natunaw na ng gastric acid, punit-punit ngunit napanatili pa rin ang kanilang kulay. Isang madilim na asul na may maliliit na puting bulaklak, nakatala. Nakakita ng maraming piraso ng madilim na tela na may disenyo, sabi ng forensic pathologist. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit sapat na upang makapagtalon si Juan na nakaupo sa malayo. Iyon ay tila ang disenyo sa kanyang pambahay na damit na madalas suotin ng kanyang asawa. Ipinagpatuloy ng doktor ang kanyang trabaho. Muli niyang ipinasok ang forceps. Sa pagkakataong ito, hinila niya ang isang kakaibang bagay, isang malambot na puting masa na bahagyang natunaw. Tissue na hinihinalang sa tao. Sabi niya ng may mas mababang tono, hiwalay at ilagay sa vial para sa DNA testing agad. Ang hangin ay tila nanigas. Ang huling manipis na pag-asa sa puso ni Juan ay tila nadudurog. Hindi pa rin tumitigil ang doktor. Patuloy niyang kinakalikot ang nakakatakot na tiyan. At pagkatapos tila may maliit at matigas na bagay na nahawakan ng kanyang forceps. Maingat niya itong hinila. Isang maliit na bagay na deformed. Nang ilagay sa tray at hugasan, lahat ay nakakita ng may takot na ito ay isang daliri ng tao. Mas tiyak ang singsing na daliri ng kamay ng isang babae. Malaking bahagi na nito ang natunaw, ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang natitirang kuko at dito, isang bahid ng pulang kuko, bagaman kupas at sira, ay nakakapit pa rin. Isang batang pulis na hindi na makatiis ay kailangang tumalikod at sumuka. Senyasan ni Teniente Coronel Reyes ang kalihim, nakunan agad ng larawan ng ebidensya. Bumaling siya at tiningnan si Juan. Nakaupo si Juan ng walang kibo.
Nakabuka ang mga mata na walang buhay, nakatitig sa stainless steel tray. Ipagpatuloy natin ang pangalawang buwaya, utos ni Teniente Coronel Reyes. Ang pangalawang buwaya, na tumitimbang ng halos 200 kilo, ay dinala. Ang parehong proseso ay inulit at sa loob ng tiyan nito, nakakita sila ng mas maraming piraso ng tela at ilang maliliit na piraso ng buto na natunaw na ng asid, hindi na malinaw ang hugis. Dinala nila ang pangatlong buwaya. Tila mas maliit ang tiyan nito. Hinati ng doktor ang tiyan at nagpatuloy sa paghahanap. Sa pagkakataong ito, bukod sa isang kumpol ng buto ng hayop, may nahawakan ng kanyang forceps na kumikinang. Isang maliit na kalansing ang narinig nang ilagay niya ito sa stainless steel tray. Ito ay isang bagay na gawa sa pilak, nakupas at puno ng gastric fluid at medyo baluktot, ngunit malinaw pa rin ang hugis nito. Ito ay isang pulseras na pilak. Isang simpleng pulseras na pilak, uri na madalas suotin ng mga kababaihan sa probinsya. Alam ni Teniente Coronel Reyes na hindi na siya maaaring magpaliban. Senyasan niya ang isang investigador na dalhin ang tray na may pulseras na pilak at ang mga piraso ng tela na nahugasan na maingat na lumapit kay Juan. Juan, malalim ang boses ni Teniente Coronel Reyes na may pakikiramay ngunit napakadeterminado. Lubos kaming nalulungkot, ngunit pakiusap. Manatiling kalmado at tingnan ng mabuti ang mga bagay na ito. Nakikilala mo ba sila? Si Juan, na nakaupo na parang ribulto, ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nawalan ng lahat ng sigla. Tiningnan niya ang madilim na asul na tela na may bulaklak at tumango siya ng automatiko at pagkatapos ay huminto ang kanyang tingin sa pulseras na pilak. At sa isang sandali, nawala ang kawalan ng buhay at napalitan ng isang matinding sakit na hindi mailalarawan ng mga salita. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at itinuro ang pulseras. Ang pulseras, bulong niya. At pagkatapos, tila nabasag ang lahat ng pader, sumigaw siya ng isang tunog na bumali sa tahimik na kapaligiran. Ang pulseras na pilak! Totoo nga, Diyos ko! Ang aming pulsera sa kasal, Maria, Maria ko. Agad niya itong nakilala. Iyon ang pulseras na pilak na binili niya para sa kanyang asawa sa araw ng kanilang kasal, halos 10 taon na ang nakalipas. Hindi niya kailanman inalis iyon. Sumugod si Juan patungo sa tray. Nais niyang sunggaban ang huling alaala ng kanyang asawa. Ngunit agad siyang napigilan ng mga pulis. Nabuwal siya, nagpupumiglas sa lupa. Ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw ng may matinding pighati. Wala nang pagdududa. Ang pinakanakakatakot na katotohanan ay nakumpirma. Patay na si Maria Santos. Hindi lang siya nahulog sa lawa. Siya ay kinain ng mga buwaya na inaalagaan ng kanilang pamilya. Tila natapos na ang kaso bilang isang malagim na aksidente. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa nagpupumiglas na asawa sa sakit. Ang kanyang tingin ay nakatitig kay Mang Tonyo Garcia, ang biyena na nakatayo sa malayo. Ang 61 taong gulang na lalaki ay nanginginig. Nanginginig siya ng hindi mapigilan. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mukha ay putlang-putla na parang patay. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagpapakita ng sakit. Nagpapakita lamang siya ng isang emosyon. Matinding takot. Ang isang ama, kahit gaano pa man may hidwaan sa kanyang manugang, ay hindi magkakaroon ng ganoong reaksyon nang malaman na kinain ng buwaya ang kanyang anak, ang pagsisinungaling kahapon. Ang tahimik at hadlang na pag-uugali kaninang umaga. At ang takot ngayon lahat ay kumonekta sa isip ng batikang investigador. Isang aksidente ba ito? O isang perpektong pagpatay gamit ang 16 na buwaya bilang kasangkapan sa pagtatago ng krimen. Bumaling si Teniente Coronel Reyes sa forensic pathologist. Ang mga sample ng tissue at daliri ipadala agad para sa DNA analysis. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Alam niya na ang investigasyon ay nagsisimula pa lang ngayon. Ang nakakabasag pusong iyak ni Juan de la Cruz ay umalingaw-ngaw na bumalot sa buong lawa
nakalalabas lamang sa isang magulong paghuli. Ang nakakagimbal na katotohanan ay nakumpirma hindi sa pamamagitan ng isang buong bangkay, kundi sa pamamagitan ng mga piraso ng bangkay na nakuha mula mismo sa tiyan ng mga predator. Ang pulseras na pilak, isang alaala ng pag-ibig, ay naging matibay na ebidensya ng isang malagim na kamatayan. Para sa karamihan ng mga tao sa pinangyarihan, kabilang ang mga batang pulis, tila natapos na ang kaso. Ito ay isang aksidente, isang trahedya, at nakakatakot na aksidente na nakita nila. Si Maria Santos, sa kung anong kadahilanan, ay lumapit sa gilid ng lawa, nadulas, nahulog, at naging biktima ng 16 na buwaya. Tila napakalinaw ng lahat. Si Juan, matapos ang kanyang pag-iyak hanggang sa lubos na pagkapagod, ay nahimatay at dinala ng mga mediko sa bahay para alagaan. Ang gilid ng lawa ay nabalutan ng mabigat at malungkot na kapaligiran. Ang malalakas na paghinga ng 3 dambuhalang buwaya na nakatali. Ang tahimik na pagsipol ng Wildlife Enforcement Team habang nag-iiniksyon sila ng karagdagang pampatulog at ang bulungan ng takot ng mga tao sa malayo. May isang tao lamang na hindi naniniwala na tapos na ang kwento. Nakatayo si Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes nang hindi gumagalaw, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang punto. Hindi siya tumitingin sa anak na nagdurusa. Nakatitig siya kay Mang Tonyo Garcia, ang biyenan. Ang 61 taong gulang na lalaki ay nanginginig pa rin. Nakasandal sa puno, ngunit ang paunang kalmado at tahimik na ekspresyon ay ganap nang nawala. Sa halip, kahit sa layong ilang dosenang metro, malinaw na nakikita ni Teniente Coronel Reyes na nanginginig ang lalaki. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagpapakita ng anumang sakit sa katotohanang kakumpirma lamang. Nanginginig lamang siya. Ang kanyang mga ngipin ay tila nagbabanggaan at ang kanyang mukha ay putlang-putla at basang-basa ng pawis kahit na malamig ang panahon sa pagtatapos ng tag-ulan. Ang isang ama, gaano man may hidwaan sa kanyang manugang, gaano man kamuhi sa kanyang manugang, ay hindi magkakaroon ng ganoong reaksyon nang malaman na kinain ng buwaya ang kanyang anak. Maaari silang masaya, maaari silang walang pakiramdam, ngunit hindi maaaring takot. Ito ay matinding takot ng isang kriminal, hindi ang reaksyon ng isang walang kasalanan. Ang pagsisinungaling niya kahapon na si Maria ay nakipag-away at umalis upang umuwi sa kanyang pamilya, ang tahimik, maikling pag-uugali niya, at ang pagtatangkang idirekta ang insidente sa direksyon ng isang aksidente na hindi na kailangang hanapin ngayong umaga. At ang matinding pagkabahala na ipinapakita niya ngayon. Ang lahat ng mga piraso na yon ay nagkonekta sa isip ng batikang imbestigador. Hindi pa ito tapos. Sabi ni Teniente Coronel Reyes, ang kanyang boses ay malalim, halos pabulong sa kanyang ikalawang pinuno. Hindi ako naniniwala na ito ay isang aksidente. Bumaling siya sa punong forensic pathologist. Nakatatapos lamang ng pagsisil ng mga sample. Ang mga sample ng tissue at daliri ay ipadala agad para sa DNA testing. Gusto ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Bumaling siya sa pinuno ng SAF team. Patuloy kayong magpatakbo ng mga pump. Patuyuin ang lahat hanggang sa putik na lang ang matira. Gusto kong halughugin ang buong lawa na ito. Kumain na ang mga buwaya, ngunit hindi ako naniniwala na kinain nilang lahat. Siguradong may natitira pa. Dapat may natitira pa. Ibinigay ang utos. Ang mga pump na pansamantalang huminto ay umugong muli. Nagpatuloy ang paghahanap, ngunit sa pagkakataong ito, ang layunin ay hindi lamang upang makahanap ng higit pang labi, kundi upang makahanap ng ebidensya ng isang krimen. Patuloy na pinatuyo ang tubig sa lawa, hanggang sa hapon, ang lawa na 2,000 metro kwadrado ay naging isang malaking, itim at putikang latian. Ang makapal na putik ay halos 1 metro ang lalim, na nagbubuga ng matapang at mabahong amoy. Senyasan ni Teniente Coronel Reyes. Mahigit 100 pulis ng SAF na nakasuot ng matataas na bota ng goma, guantes
at mahahabang sibat na may kawit na bakal ang nagsimula ng isang mahirap at nakakatakot na trabaho. Lumusong sila sa putik na hanggang tuhod ang lalim at nagsimulang maghalughog. Mabagal ang trabaho, napakakapal ng putik. Hinahatak nito ang bawat hakbang na nagpapahirap sa paggalaw. Gumamit sila ng mga sibat at asarol upang halughugin ang bawat pulgada ng putik. Kinailangan nilang magtrabaho sa isang kakilakilabot na kapaligiran. Sa paligid ay may 13 maliliit na buwaya, bagaman natakot ay nagkukubli pa rin sa isang lugar. At ang amoy ng nabubulok na laman ay nagsimula ng bumulwak mula sa mga natitira. Naghahanap sila ng halos 2 oras at pagkatapos ay nang magsimula ng dumilim, sumigaw ang isang pulis. Mayroong isang bagay dito. Napakatigas ngunit hindi bato. Sumigaw siya at itinuro ang isang putikan malapit sa drainage pipe ng lawa. Agad na lumusong si Teniente Coronel Reyes at ang forensic team. Maingat nilang inalis ang makapal na putik gamit ang kanilang mga kamay. Isang malaking bagay na deformed ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito isang maliit na piraso ng labi. Ito ay isang bahagi ng katawan ng tao, marahil mula sa baywang pababa. Ito ay kinain na ng buwaya na may maraming malalaking piraso ng laman na nawala at nakalantad ang buto ng balakang. Ngunit nandoon pa rin ito, nakabaon ng malalim sa putik, marahil dahil sa bigat nito o dahil hindi pa lubos na kinain ng mga buwaya. Ang eksenang ito ay muling nagpatunay sa pagkamatay ni Maria. Agad na inahon ang deformed na bahagi ng katawan, inilagay sa isang espesyal na body bag at mabilis na dinala sa forensic center. Natapos ang paghahanap. Nang gabing-gabi na, ang lawa ay binaligtad na ngunit wala nang natagpuan. Ngayon, ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa laboratorio. Kinabukasan ng umaga, dumating ang resulta ng DNA analysis. Gaya ng inaasahan, lahat ng sample ang piraso ng daliri, ang mga piraso ng tissue na natagpuan sa tiyan ng 3 buwaya, at ang malaking bahagi ng katawan na natagpuan sa ilalim ng putik ay nagtutugma ng 100%. Lahat ay kay Maria Santos. Ang kaso ay nakumpirma ngunit sa sandaling ito, isang mahalagang detalye mula sa paunang forensic report ang dumating sa kamay ni Teniente Coronel Reyes. Agad na nagpatibay ang detalyeng ito sa kanyang hinala. Ang forensic pathologist, matapos suriin ng mabuti ang malaking bahagi ng katawan na natagpuan, ay nagtala ng isang napakakakaibang pagtuklas. Sa natitirang bahagi ng balakang at hita, bukod sa malalim, crescent-shaped at serrated na kagat ng buwaya, mayroon ding serye ng hindi pantay na gasgas. Ang mga gasgas na ito ay magkakasabay, mas mababaw at walang malinaw na hugis. Hindi talaga sila mukhang bakas ng pag-atake ng buwaya. Tila ang bangkay ay kinaladkad sa isang magaspang na ibabaw marahil sa graba o sementadong sahig bago ihulog sa lawa. Ito ay isang senyales na posibleng inatake ang biktima sa lupa muna. Sa mismong mahalagang sandali na ito, habang unti-unting nabubuo ang teorya ng pagpatay, biglang lumitaw ang isang kislap ng pag-asa. Habang isinasagawa ang mga investigasyon, isang pangkat ng mga investigador ang nagsagawa ng pangunahing operasyon, nagsusuri at kinukuha ang mga pahayag ng lahat ng kapitbahay na nakatira sa paligid ng bahay ni Mang Tonyo. Sa una, halos lahat ay nagsabing wala silang narinig o nakita, bahagyang dahil sa takot, bahagyang dahil sa ayaw makialam. Ngunit nang malaman ng balita na kinain talaga ng buwaya si Maria, isang kapitbahay ang hindi na nakapagpigil. Ito si Lola Nena, isang matandang babae na nakatira sa katapat na bahay na pinaghihiwalay ng isang maliit na kanal mula sa bahay ni Mang Tonyo. Nanginginig siyang lumapit sa mga pulis na nagtatrabaho sa pinangyarihan at humiling na makipagkita mismo sa pinakamataas na pinuno. Sinabi niya na mayroon siyang mahalagang impormasyon na gustong iulat. Agad na pinatawag ni Teniente Coronel Reyes si Lola Nena sa bahay ni Juan upang kumuha ng kanyang pahayag na sinisiguro ang ganap na privacy. "Sir, natatakot po ako.
Nagsimula si Lola Nena. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Pero kung hindi ko sasabihin, malaki ang kasalanan ko kay Maria. Napakabait niyang bata. Tapos ganoon ang nangyari sa kanya. Kumalma lang po kayo, Lola. Ano mang nakita nyo, narinig nyo, sabihin nyo po sa amin lahat. Sinisiguro namin ang inyong kaligtasan. Pagpapakalma ni Teniente Coronel Reyes. Huminga ng malalim si Lola Nena. Noong araw na iyon, noong wala si Juan, halos tanghali na. Abala ako sa pag-harvest ng gulay sa hardin nang narinig ko ano ang narinig mo, Lola. Narinig ko ang malakas na pagtatalo, ang boses ni Mang Tonyo at boses ni Maria. Ang boses ni Mang Tonyo ay galit na nagmumura, habang ang boses ni Maria ay tila natatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Wag po, tatay, wag po." Mas bumilis ang tibok ng puso ni Teniente Coronel Reyes. Naku, ano ang sumunod, Lola? Pagkatapos, ipinikit ni Lola Nena ang kanyang mga mata na tila sinusubukang alalahanin. Narinig ko ang sigaw ni Maria. Isang matinis na sigaw, isang matinding sigaw ng takot na tila sinasakal siya. Ngunit ang sigaw na iyon ay tumunog lamang ng 1 o 2 segundo at pagkatapos ay nawala. Tahimik. Biglang tahimik. Opo, tahimik, kumpirma niya. At agad pagkatapos ng sigaw na iyon, lumapit si Lola Nena. Narinig ko ang napakalakas na kalabog, isang matinis na tunog na tila may napakabigat na bagay ang nahulog o itinapon sa sementadong sahig sa kusina ng kanilang bahay. Isang mabigat na kalabog at pagkatapos ay ganap na katahimikan. Wala nang tunog, wala nang pagtatalo, wala nang sigawan. Tanging katahimikan. Binuksan ni Lola Nena ang kanyang mga mata at tiningnan si Teniente Coronel Reyes. Noon, inakala ko lang na nag-aaway ang biyenan at manugang kaya hindi ako nangahas na lumabas para tingnan. Hanggang sa dapit hapon, umuwi si Juan at nangyari ang lahat ng ito. Sir, sa tingin ko, hindi po si Maria ang kusang nahulog sa lawa. Ang pahayag ni Lola Nena ay parang huling piraso ng puzzle na perpektong inilagay sa larawan ng krimen. Tumayo si Teniente Coronel Reyes. Malinaw na ang lahat. Nagsinungaling si Mang Tonyo. Sinabi niya na si Maria ay nakipag-away at umalis. Ngunit narinig ni Lola Nena ang pagtatalo, ang sigaw ni Maria na, "Huwag po, tatay!" At isang tunog ng mabigat na bagay na nahulog sa loob ng bahay. Ang dalawang sigaw ay agad na nawala, na nagpapahiwatig na inatake si Maria at kinontrol sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos, nawala si Maria. Ang sirang tsinelas ay natagpuan sa gilid ng lawa. Ang bangkay ay may mga gasgas na hindi dulot ng kagat ng buwaya kundi ng pagkaladkad. Ang buong insidente ay idinirekta ni Mang Tonyo sa direksyon ng isang aksidente, isang pagpapakamatay at ang kanyang reaksyon ng malantad ang katotohanan ay ang takot ng isang kriminal, hindi ang pagkabahala ng isang walang kasalanan. Kumpleto na ang teorya. Si Maria Santos ay pinatay at siya ay pinatay sa bahay mismo ni Mang Tonyo. Matapos patayin ng kanyang manugang, kinaladkad ng walang pusong biyenan ang bangkay sa lawa at inihulog ito sa 16 na buwaya upang itago ang krimen at burahin ang lahat ng bakas. "Soko!" sabi ni Teniente Coronel Reyes, ang kanyang boses ay matigas at malamig na parang bakal. Buong puwersa, ultraviolet light, espesyal na kemikal. Susuriin natin ang bahay ni Mang Tonyo Garcia. Halughugin ang bawat baldosa. Gusto kong malaman kung ano ang bakas na naiwan ng tunog na narinig ni Lola Nena. Dumilim sa barangay Anlud ngunit walang sino man sa task force ang nakatulog. Ang malalakas na ilaw ng spotlight mula sa mga sasakyan ng pulisya ay ginawa ang lugar sa paligid ng bahay ni Mang Tonyo Garcia na parang isang maliwanag na entablado nakakatuwa sa madilim na kapaligiran ng probinsya. Ang bigat ng katotohanang kakalantad lang ang mga piraso ng bangkay, ang pulseras na pilak, ang pahayag ng kapitbahay ay naglipat ng sentro ng investigasyon mula sa isang malagim na aksidente tungo sa isang kalkuladong kaso ng pagpatay. Ang lahat ng atensyon ay hindi na nakatuon sa mabahong lawa kundi sa lumang bahay na may 3 silid ni Mang Tonyo Garcia,
kung saan siya ay pinaghiwalay, mahigpit na binabantayan sa isang hiwalay na silid, hindi pinayagang makipag-ugnayan sa sinuman, kahit sa kanyang anak. Ang kanyang tahimik na mukha ay hindi na maitago ang pagkabahala. Patuloy siyang humihingi ng tubig. Ang kanyang tabako ay umiinit ng paulit-ulit at ang kanyang payat na kamay ay nanginginig na nagpapakita ng isang papalapit na pagkasira ng isip. Maaaring inakala niya na itatago ng mga buwaya ang bangkay, ngunit hindi niya inakala na ang tahimik na mga pader sa sarili niyang bahay ay malapit nang magsalita. Inutusan ni Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes ang SOCO team na pinamumunuan mismo ng isang mataas na opisyal na may dalang mga valise ng espesyal na kagamitan ay pumasok sa bahay. Ang lugar na ito, na dati isang karaniwang bahay lamang, ay opisyal ng kinilala bilang pangunahing pinangyarihan ng krimen. Ang bahay, tulad ng karamihan sa mga bahay sa probinsya, ay may 3 pangunahing silid. Ang gitnang silid ay ang sala, na may lumang set ng upuan na gawa sa kahoy at sa magkabilang gilid ay 2 silid tulugan. Ngunit ayon sa pahayag ni Lola Nena, ang ingay ng pagtatalo at sigawan, lalo na ang malakas na tunog ng isang mabigat na bagay na nahulog, ay nagmula sa likuran, malamang sa kusina. Ang team ng pagsusuri sa pinangyarihan ay nagtuon ng pansin sa kusina. Ito ay isang kusina na may bubong na fibro cement na konektado sa pangunahing bahay. Ang sahig ng kusina ay sementado at tila malinis ng hindi karaniwan. Sa gitna ng kusina ay isang malaking kahoy na mesa. Isang uri ng mesa na ginagamit para sa pagkatay ng baboy o paghahanda ng pagkain para sa mga handaan. Lahat ng gamit, mula sa kaldero, kawali, plato at kubyertos, ay maayos na nakalagay. Masyadong malinis. Bulong ng opisyal ng SOCO. Mayroon na siyang 12-12 taon ng karanasan sa pagsusuri ng mga pinangyarihan ng krimen. Ang isang 61 taong gulang na lalaki na nakatira mag-isa ay hindi kayang panatilihing malinis ang kusina, lalo na ang sementadong sahig na ito. Maliban kung mayroon siyang itinatago. Lumuhod siya at gumamit ng isang espesyal na flashlight na may mataas na liwanag, inilawan ito ng paralel sa sahig. Sa ilalim ng ordinaryong liwanag, walang kakaiba. Ngunit nang ilawan niya, napansin niya ang mga malabong gasgas sa ibabaw ng semento sa isang direksyon, tila ginagamitan ng isang matigas na bagay tulad ng wire brush o scouring pad ng napakalakas at napakabuti. Paulit-ulit. Patayin lahat ng ilaw, utos niya. Sarhan ang mga bintana. Kailangan natin ng ganap na dilim. Agad na tinakpan ang mga pinto at bintana ng kusina ng itim na tarp. Ang maliit na silid ay nabalutan ng makapal at nakakabinging dilim. At pagkatapos, isang nakakagimbal na ilaw ang bumukas. 2 handheld UV light ang nagsimulang sumuyod sa silid. Sa ilalim ng madilim na lilang ilaw, isang nakakatakot na eksena na hindi makikita ng mata ay dahan-dahang lumabas. Nang sumuyod ang ilaw sa lugar sa pagitan ng kahoy na mesa at ng dingding, nakatabi ng likod na pinto, kung saan tinantiyan ni Lola Nena na nagmula ang ingay. Nagpipigil ng hininga ang buong team ng pagsusuri. Hindi ito isang ordinaryong mantsa. Ito ay isang nakakagimbal na pagkinang. Daan-daan, libu-libong maliliit na batik, mahahabang guhit at maliliit na patak ang lumitaw na parang mga makamandag na bituin sa sementadong sahig. Dugo, iyon. Si Mang Tonyo Garcia, sa kanyang pagkabahala, ay gumamit ng tubig na may sabon at marahil pati na rin ng wire brush upang kuskusin. Mahusay ang kanyang pagkakagawa, nalinlang niya ang mga mata. Ngunit hindi niya nalinis ang mga microscopic iron particles sa hemoglobin na nakabaon ng malalim sa porous na ibabaw ng semento. Sa ilalim ng UV light, muling kumikinang ang mga bakas ng dugo na nagbubunyag ng kanyang krimen. Ang bakas ng dugo ay hindi lamang sa isang lugar. Nagtipon sila bilang isang malaking patch sa mismong lugar kung saan narinig ang malakas na kalabog na akma sa teorya na ang biktima ay bumagsak at tumama ang ulo sa sahig ng kusina. At mas nakakatakot pa,
Mayroong maliliit na patak na tumalsik sa katabing pader na pininturahan ng dayami sa taas na mga 30 hanggang 40 cm mula sa sahig. Ito ang bakas ng isang high-speed impact. Tumalsik ang dugo mula sa sugat, hindi lamang ordinaryong pagdurugo, ngunit hindi pa iyon lahat. Sumunod sa bakas, inutusan ng opisyal. Sinuyod nila ang UV light palabas ng pangunahing bahagi at isang nakakatakot na landas ang lumitaw. Ang mga kumikinang naguhit ay nagpatuloy nang putol-putol ito ay isang bakas ng pagkaladkad. Mayroong humila ng isang bagay na dumudugo mula sa mismong lugar kung saan nabuwal ang biktima sa kusina. Kinaladkad ito sa pangunahing bahay at diretsyo sa likod na pinto. Ang kahoy na pinto na direktang humahantong sa hardin at mula roon, ilang hakbang lamang ay ang gilid ng bukirin ng buwaya. Ngayon, ang hindi pantay na mga gasgas sa katawan ng biktima na naitala ng forensic pathologist ay may paliwanag na. Iyon ang mga bakas ng ang bangkay ni Maria na marahil ay patay na o walang malay ay kinaladkad ng kanyang biyenan sa magaspang na sementadong sahig ng bahay. Imarkahan ang lahat. Sabi ng opisyal, ang kanyang boses ay hindi maitago ang galit. Kumuha ng sample, gumamit ng luminol upang kumpirmahing muli. Isang iba pang eksperto ang nagsimulang mag-spray ng luminol solution. Agad, ang mga lugar na kumikinang sa lilang ilaw ay sumiklab sa isang maliwanag at malamig na asul na kulay. Ito ay isang hindi mapagkakailaang kemikal na reaksyon. Ito ang dugo. Hindi pa tapos ang paghahanap. Kung kinaladkad ang bangkay palabas ng pinto, tiyak na may maiiwan pang bakas. Isang batang technician, ang pinakamapunong-puno sa team, ang inatasan na suriin ang likod na pinto. Ito ay isang lumang kahoy na pinto. Ang asul na pintura ay nagkalas-kalas na nagpapakita ng magaspang na kahoy sa ilalim. Hindi na siya gumamit ng UV light kundi isang espesyal na magnifying glass na may super bright flashlight upang suriin ang bawat bitak, bawat lamat sa frame ng pinto at natagpuan niya ito. Hindi dugo, kundi isang bagay na mas maliit, mas madaling palagpasin. Nakakabit sa isang matalim na kahoy na splinter sa gilid mismo ng pinto kung saan nagdikit ang pinto at ang frame ay ilang maliliit na hibla. Sila ay may madilim na asul na kulay na may halong puti. Dito po. Lumapit ang opisyal, yumuko at tiningnan ng maigi sa pamamagitan ng magnifying glass. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga hibla ng tela ang kanilang kulay ay madilim na asul na may puting disenyo. Perpektong nagtutugma ito sa mga piraso ng tela na nakuha ng forensic team mula sa tiyan ng 3 buwaya. Ito ang direktang pisikal na ebidensya. Nagpapatunay ito na si Maria Santos o hindi bababa sa isang taong nakasuot ng damit na iyon ay kinaladkad. Kinaladkad sa pinto na ito na may sapat na lakas upang isang maliit na piraso ng tela ay mapunit at maipit. Maingat na gumamit ang teknisyan ng espesyal na forceps. Dahan-dahang inalis ang mga hibla at inilagay ang mga ito sa isang selyadong plastic bag. Ito ang huling hibla na nag-uugnay sa buong serye ng mga pangyayari. Nang gabing iyon din ang mga sample ng dugo na nakuha sa sahig ng kusina, sa dingding, at ang plastic bag na naglalaman ng mga hibla ng tela ay sinamahan ng mga sasakyan ng pulisya at agarang dinala sa DNA and Fiber Analysis Department ng PNP Crime Laboratory. Kailangan ng task force ng opisyal na resulta. Isang resulta na may pinakamataas na legal na bigat. Ang paghihintay ay tumagal ng halos 24 na oras. Sa loob ng panahong iyon, nanatiling nakakulong si Mang Tonyo Garcia. Nagsimula siyang maging lubhang balisa. Hindi na siya tahimik kundi nagsimulang sumigaw at magmura, humihiling na palayain. Sinabi niya na illegal siyang inaresto ng pulisya, na siya ay inosente, ngunit ang kanyang pagkabahala ay lalo lamang nagbunyag ng takot sa loob niya. At pagkatapos, dumating ang forensic report. Hawak ni Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes ang papel sa kanyang kamay, binabasa ang bawat salita bagaman alam na niya ang resulta.
Ang mga sample ng dugo na nakuha sa sahig ng kusina at dingding ng bahay ni Mang Tonyo Garcia matapos suriin ay nagbigay ng 100% na tugma sa DNA sample ng biktima, si Maria Santos, na nakuha mula sa bahagi ng bangkay na natagpuan. Ang mga hibla ng tela na natagpuan na nakakabit sa puwang ng likod na pinto matapos suriin at ihambing ay nagbigay ng ganap na tugma sa material, istruktura ng hibla at kulay ng dye sa mga piraso ng tela na nakuha mula sa tiyan ng buwaya at sa damit na kinumpirma ni Juan na pag-aari ng kanyang asawa. Ang hatol ay napagdesisyonan hindi ng korte kundi ng forensic science mismo. Isinara ni Teniente Coronel Reyes ang report. Hawak na niya ngayon ang lahat. Mayroon siyang pahayag ng saksi, si Lola Nena, na nagpapatunay sa oras, lugar at mga pangyayari ng pagtatalo, sigawan at tunog. Mayroon siyang pisikal na ebidensya sa pinangyarihan dugo ng biktima, hibla ng tela mula sa damit ng biktima na nagpapatunay na inatake at pinatay si Maria sa bahay mismo ni Mang Tonyo. Mayroon siyang mga lohikal na bakas, ang bakas ng pagkaladkad na kumikinang sa ilalim ng UV light sa loob ng bahay, ang hindi pantay na mga gasgas sa bangkay, ang bakas ng pagkaladkad at sirang tsinelas sa gilid ng lawa na nagpapatunay sa proseso ng pagtatago ng bangkay, at mayroon siyang huling resulta ng krimen, ang mga piraso ng bangkay sa tiyan ng buwaya at sa ilalim ng lawa. Lahat ng pagtanggi ay naging walang saysay. Ang teorya ng isang aksidente ay tuluyang nawasak. Ito ay isang kaso ng pagpatay na tinakpan ng isang pinakanakakatakot na paraan ng pagtatago ng bangkay. Idinikit ni Teniente Coronel Reyes ang folder ng forensic report sa kanyang kilikili. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niya si Mang Tonyo Garcia na maghintay sa interrogation room ng isa pang oras. Isang oras sa katahimikan, sa pagkabahala at pagkabahala nang malaman na ang buong lawa ay nahalughog na at ang kanyang bahay ay nasuri na rin. Iyon ay isang kinakailangang psikolohikal na pagpapahirap upang gumuho ang huling depensa ng lalaki. Nang bumukas ang pinto ng interrogation room, napatalon si Mang Tonyo Garcia. Ang 61 taong gulang na lalaki, na 2 araw pa lang ang nakalipas ay may tahimik at mainit ang ulo na ekspresyon, ay mukhang kaawa-awa ngayon. Ang kanyang buhok ay magulo. Pawis na pawis ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay namumula at nakalabas dahil sa kakulangan sa tulog at takot. Hindi na siya isang predator. Siya ay isang hayop na napilitan sa isang sulok ng hawla. Pumasok si Teniente Coronel Reyes, sinundan ng 2 investigador at isang kalihim. Hindi siya agad umupo. Direkta siyang nagpunta sa harap ni Mang Tonyo at malakas na inilapag ang folder ng forensic report sa mesa. Ang tuyong tunog ng mga papel na tumama sa kahoy na mesa ay nagpatalon kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, nagsimula si Teniente Coronel Reyes. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit malamig at matigas, umalingaw-ngaw sa 4 na dingding. Nagsinungaling kayo sa amin. Nagsinungaling kayo sa anak ninyo at gumawa kayo ng isang napakapangit na drama. Ano ang sinasabi ko? Bulong ni Mang Tonyo, sinubukang magmatigas sa huling pagkakataon. Nasabi ko na ang lahat. Si Maria ay nahulog sa lawa. Aksidente iyon. Nakita ninyo na, di ba? Ang mga buwaya. Tama. Nakita namin. Putol ni Teniente Coronel Reyes. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng kutsilyo. Nakita namin ang mga piraso ng damit niya sa tiyan ng buwaya. Ngunit nakita rin namin ang mga hibla ng tela mula sa mismong damit na iyon na nakakabit sa puwang ng likod na pinto ng inyong bahay. Paano niya ipapaliwanag ito? Namutla ang mukha ni Mang Tonyo. Nakbukas siyang bibig na tila may sasabihin ngunit walang lumabas na salita. Sinasabi niyo na nakipag-away si Maria at umalis ng galit, patuloy ni Teniente Coronel Reyes sa pagpiga sa kanya. Ang isang taong umalis, bakit niya iiwan ang lahat ng kanyang cellphone, wallet at personal na dokumento? Paano niyo ipapaliwanag iyon?
Ako, hindi ko alam. Marahil nagmamadali siya. Nagmamadali ba siya na hindi man lang nakasigaw ng inatake ng buwaya? Tumango si Teniente Coronel Reyes. Pero mayroon kaming saksi, ang inyong kapitbahay. Si Lola Nena. Narinig niya. Narinig niyang pagtatalo. Narinig niyang sigaw ng inyong manugang, "Wag po, tatay." Narinig niyang isang matinis na sigaw ng matinding takot. At agad pagkatapos, narinig niya ang napakalakas na kalabog na tila may mabigat na bagay na nahulog. Ang lahat ng mga tunog na iyon ay nagmula sa kusina ng inyong bahay. Agad pagkatapos nito ay ang katahimikan. Paano niyo ipapaliwanag ang katahimikan na iyon, Mang Tonyo? Nagsimulang manginig si Mang Tonyo Garcia. Umiling siya ng baliw. Matanda na po ang matandang babae. Mahina na ang pandinig niya. Mali ang narinig niya. Mali ang narinig niya. Walang sigawan. Maaaring mali ang pandinig ng tao. Tumango si Teniente Coronel Reyes ng kakaiba. Ngunit ang agham ay hindi kailanman nagsisinungaling. Binuksan niya ang folder at kinuha ang unang larawan. Isang close-up na larawan ng sementadong sahig sa kusina ng bahay ni Mang Tonyo sa ilalim ng UV light. Kumikinang ito sa isang nakakagimbal na asul na kulay, puno ng mga batik at mahahabang guhit. Mang Tonyo, napakabuti ninyong nilinis ang inyong kusina. Napakalinis. Ang isang 61 taong gulang na lalaki na nakatira mag-isa ay kayang panatilihing malinis ang kusina na ganoon. Kahanga-hanga. Sabi ni Teniente Coronel Reyes na may matinding panunuya. Ngunit hindi kayo sapat na malinis. Ito ang natagpuan namin. Sa mismong lugar kung saan narinig ni Lola Nena ang kalabog, isang malaking kumpol ng dugo ang pinunasan at ang mga patak ng dugo ay tumalsik sa dingding. Dugo. Dugo ng manok. Kinatay ko ang manok. Sigaw ni Mang Tonyo sinubukang kumapit sa isang imahinasyong bangka. Dugo ng manok? Malamig na ngumiti si Teniente Coronel Reyes. Kinuha niya ang pangalawang papel, ang resulta ng DNA analysis, Forensic Science Lab. Ang mga sample ng dugo na nakuha sa sahig at dingding ng kusina ng inyong bahay ay nagtutugma ng 100% sa DNA sample ng inyong manugang, dugo ni Maria Santos. Anong manok ang may DNA ni Maria, Mang Tonyo? Natigilan si Mang Tonyo Garcia. Tila tinamaan ng isang hindi nakikitang martilyo sa ulo. Hindi siya makapaniwala. Kinuskos niya. Ginamit niya ang wire brush at sabon. Binuhusan niya ng tubig ng 12 beses. Paano? Paano nila nahanap? At hindi lang doon natapos. Patuloy ni Teniente Coronel Reyes sa sunod-sunod na hindi matanggihang ebidensya. Matapos bumagsak si Maria, hinila niyo siya. Nakita namin ang bakas ng dugo, ang kumikinang na bakas ng pagkaladkad sa ilalim ng ilaw na umaabot mula sa kusina, dumaan sa pangunahing bahay at huminto sa mismong likod na pinto. Ang pinto na humahantong sa bukirin ng buwaya. Ang hindi pantay na mga gasgas sa bahagi ng bangkay na natagpuan namin sa ilalim ng lawa. Sabi ni Teniente Coronel, ang kanyang boses ay halos umuungal. Hindi iyon dulot ng buwaya. Iyon ay dulot ninyo. Iyon ang mga gasgas ng kinaladkad ninyo ang bangkay ng inyong manugang sa magaspang na sementadong sahig ng bahay. Ang huling depensa ni Mang Tonyo Garcia ay tuluyang gumuho. Ang ebidensya ay isang saradong bilog, walang butas. Wala na siyang pagtatanggol. Napaubaya siya sa upuan, nanginginig ang buong katawan. Nakanganga siya, pilit na humihinga, na lumilikha ng mga tunog na parang isang nasugatang hayop. Hindi ko sinasadya. Nagsimula siyang bumulong, ang kanyang unang pag-amin, bagaman mahina pa. Ano ang ginawa ninyo sa inyong manugang? Malakas na pinalo ni Teniente Coronel Reyes ang mesa. Ang tunog ay nagpatalon kay Mang Tonyo. Bakit ninyo siya pinatay? Sabihin ang buong katotohanan. At pagkatapos tila isang nabasag na dike, tuluyang sumuko si Mang Tonyo Garcia. Yumakap siya sa kanyang halos puting ulo, napasubsob sa mesa, at nagsimulang umiyak. Ang kanyang iyak ay hindi pagsisisi kundi takot.
ang desperasyon ng isang taong alam na wala na siyang takasan. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang pag-amin ay pira-piraso at nanginginig sa hikbi na muling binuo ang nakakagimbal na trahedya ng nakamamatay na tanghali na iyon. Sinabi niya na ang lahat ng kasalanan ay nagmula sa pagnanasa. Simula nang mamatay ang kanyang asawa at madalas nawala ang kanyang anak na si Juan para magtrabaho, kailangan niyang mabuhay ng mag-isa sa malaking bahay katabi ng isang bata at magandang manugang na nasa pinakamatamis na edad na 30. Nagsimula siyang magbigay pansin sa kanyang manugang. Nagsimula siyang magkaroon ng mga masasamang incestuous na pag-iisip. Ang kalungkutan ng kanyang pagtanda kasama ang hindi nasasapat na pagnanasa ay dahan-dahang ginawa siyang demonyo. Noong araw na yon, nang sigurado siya na ang kanyang anak na si Juan ay nasa Palawan at ilang araw pa bago umuwi, hindi na niya napigilan ang sarili. Uminom siya ng ilang baso ng alak mula pa umaga. Ang alak ay lalo pang nagpaalab sa kanyang pagnanasa. Nang tanghali, nakita niya si Maria na abala sa kusina ng bahay nito. Kumuha siya ng dahilan na hilingin kay Maria na pumunta sa kanyang bahay upang tulungan siyang tingnan ang sirang thermos. Hindi nagdududa, masaya si Maria na sumama sa kanyang biyenan sa katabing bahay. Nang pumasok si Maria sa kusina, agad na nilagyan ng kandado ni Mang Tonyo ang likod na pinto. Nagsimulang maramdaman ni Maria na may mali. "Nasaan po ang thermos, tatay?" tanong niya. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Lumapit siya. Ang amoy ng alak ay malakas. "Hindi ka ba nalulungkot mag-isa sa bahay, anak?" sabi niya. Ang kanyang boses ay bumulong at pagkatapos ay sumugod siya. Niyakap niya si Maria mula sa likod. "Tatay, ano po ang ginagawa niyo?" "Bitawan niyo po ako!" Takot na takot si Maria, sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nawala na ang katinoan ni Mang Tonyo. "Magpakasaya tayo sandali, hindi malalaman ni Juan iyan." Nagsimula siyang punitin ang damit ni Maria. Ito ang sandali na narinig ni Lola Nena ang pagtatalo. Si Maria, sa matinding pagkabahala, ay sumigaw. "Tulungan niyo po ako! Huwag po, tatay, bitawan niyo po ako!" Matindi siyang lumaban. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang kalmutin ang mukha at leeg ng kanyang biyenan. At pagkatapos ay sumigaw siya ng isang matinis na sigaw, ang huling sigaw na narinig ni Lola Nena. Ang paglaban ni Maria, ang kanyang mga sigaw, ay hindi nagpagising kay Mang Tonyo. Sa halip, lalo lamang siyang nagalit. Ang pagnanasa ay naging galit. Tinanggihan ng kanyang manugang, kinalmot. Naramdaman niya ang kahihiyan. "Nangahas kang sumigaw? Nangahas kang lumaban sa akin?" Umungol siya. Sa isang labis na galit, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ang dalawang balikat ni Maria at malakas siyang itinulak. Isang malakas na kalabog ang narinig. Bumagsak si Maria ng patalikod. Hindi niya sinasadya. Ang ulo ni Maria, ang likod ng kanyang ulo, ay tumama ng diretsyo sa gilid ng kahoy na mesa na kasing tigas ng bato. Ang mesa na ginagamit niya sa kusina. Tumahimik ang sigawan. Walang kibo si Maria sa sementadong sahig, nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat sa likod ng kanyang ulo. Natigilan ang biyenan, tila nawala ang alak, tanging takot ang natitira. Inalog niya si Maria. Hindi na gumagalaw si Maria. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilong ni Maria. Huminto na ang paghinga. Nakapatay siya. Napaubaya siya sa sahig, nanginginig. Alam niya na nagawa niya ang isang malaking krimen. Ngunit pagkatapos, ayon sa kanyang pinakanakakatakot na pag-amin, isang mas masahol na ideya kaysa sa pagpatay ang sumulpot. Patay na si Maria. Hindi na siya makakalaban. Tiningnan niya ang katawan ng kanyang manugang na nakahiga doon. Gulo-gulo ang damit at siya ang biyenan na nawalan ng lahat ng pagkatao ay isinagawa ang kanyang hayop na gawain. Nagsagawa siya ng panggagahasa sa mismong bangkay ng kanyang manugang na kakapatay niya lang. Matapos masapatan ng kanyang masamang pagnanasa, dumating ang tunay na pagkabahala. Kailangan niyang itago ang krimen. Nakapatay siya. Ginahasa niya ang bangkay.
Hindi niya pwedeng ipaalam sa sino man. At pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Ang kanyang tingin ay huminto sa lawa. 16 na buwaya sila ang pinakaperpektong kasabwat. Kakainin nilang lahat, walang matitirang bakas. Nagsimula si Mang Tonyo sa kanyang plano na itago ang bangkay. Gumamit siya ng basahan, brush at sabon, baliw na nilinis ang dugo sa kusina. Pinunasan niya ang dingding. Binuhusan niya ng tubig ng paulit-ulit. Matapos maramdaman na sapat na ang linis, bumalik siya sa bangkay. Hinawakan niya ang 2 paa ni Maria at nagsimulang kaladkarin. Kinaladkad niya ang bangkay mula sa kusina, dumaan sa pangunahing bahay, palabas sa likod na pinto. Hindi niya napansin na isang hibla ng damit ng biktima ang sumabit sa isang matalim na kahoy na splinter sa pinto at napunit. Kinaladkad niya ang bangkay sa hardin hanggang sa gilid ng lawa. Ginamit niya ang lahat ng lakas ng isang 61 taong gulang na lalaki. Binuhat ang bangkay at malakas na inihulog ito sa malalim na tubig. Isang malakas na plok ang narinig. Narinig niya ang tunog ng pag-usbong ng bula, ang matinding paggulapay ng mga buwaya nang maamoy nila ang sariwang dugo. Nakatayo siya doon, nakatingin sa lawa na kumukulo sa loob ng ilang minuto at pagkatapos ay umalis siya. Bumalik siya upang kunin ang tsinelas ni Maria na natanggal sa pagpupumiglas, nagpunta sa gilid ng lawa. Sa lugar na may bakas ng pagkaladkad na siya mismo ang gumawa ng kinaladkad ang bangkay at doon itinapon ang tsinelas. Pinunit niya ang strap upang lumikha ng isang peking pinangyarihan ng aksidenteng pagkadulas. Naniniwala siya na perpekto ang kanyang plano. Kakainin ng mga buwaya ang lahat, walang matitirang buto. Ang kaso ay matatapos bilang isang aksidente. Hindi siya kailanman matutuklasan. Hindi ko inakala, tinapos niya ang kanyang pag-amin ng umiiyak. Hindi ko inakala na huhukayin ninyo ang tiyan nila. Hindi ko inakala na gagamitin ninyo ang kakaibang lilang ilaw na iyon. Hindi niya inakala na gaano man siya kalupit. Gaano man niya gamitin ang 16 na buwaya upang itago ang krimen, laging may maiiwan na bakas ang krimen. Ang mga bakas ng dugo na hindi malinis, ang mga hibla ng tela na hindi matunaw, at ang katotohanan, bagaman nakabaon ng malalim sa putik o sa tiyan ng isang halimaw, ay sa huli ay ilalabas sa liwanag. Ang nakakagimbal na pag-amin ni Mang Tonyo Garcia ay umalingaw-ngaw sa interrogation room, malamig at nakakatakot na parang tunog ng isang makamandag na ahas. Ang buong task force, mula kay Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes hanggang sa batang kalihim na nanginginig na nagtatala ng salaysay, ay naramdaman ang matinding galit. Nakaharap na sila sa maraming masasamang kriminal, ngunit ang isang taong kayang patayin ang kanyang manugang at pagkatapos ay gahasan ang bangkay, pagkatapos ay kalmadong ihagis ang bangkay sa mga ligaw na hayop upang itago ang krimen tulad ni Mang Tonyo Garcia, ay isang demonyong nagkukubli sa anyo ng tao na hindi pa nila nakita. Ang kalupitan, kasamaan at kawalan ng pagkatao ng lalaki ay lumampas sa lahat ng hangganan ng krimen. Nang matapos ang pag-amin, napasubsob ang biyenan sa mesa, malata ang katawan, natapos na ang lahat ng paglaban. Alam niya na wala na siyang takasan. Huminga ng malalim si Teniente Coronel Ricardo Rick Reyes. Sinubukan niyang pigilin ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Senyasan niya ang mga investigador. Kunin ang detalyadong pahayag, itala ang bawat salita. Tapusin ang lahat ng kinakailangang legal na proseso. Inamin na ng akusado ang lahat ng kanyang krimen. Nang gabing iyon din, naglabas ang Criminal Investigation and Detection Group ng Cavite Provincial Police Office ng desisyon na kasuhan, akusahan at isagawa ang kagyat na warrant of arrest laban kay Mang Tonyo Garcia sa 2 partikular na seryosong krimen, pagpatay at panggagahasa. Dahil sa kanyang brutal na gawain, haharap din siya sa pangatlong kaso. Isang kaso na bihira ng binabanggit ngunit napakatuwid, paglabag sa bangkay.
Ang katotohanan ng kaso, matapos malantad ay nagdulot ng matinding pagkabigla hindi lamang sa Barangay Anlud kundi lumaganap din sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang 61 taong gulang na lalaki na nakikita nila araw-araw ay kayang maging isang masama at baliw na demonyo. Agad na naging sumpa ang bahay ni Mang Tonyo Garcia at ang bukirin ng buwaya, isang lugar na walang sinuman ang nangahas na lapitan kahit sa araw. Ngunit ang pinakamasakit, ang pinakawasak ay si Juan de la Cruz. Hindi lang niya nawalan ng asawa. Nawalan siya ng asawa sa kamay mismo ng kanyang sariling ama. Ang sakit na ito ay hindi na sakit ng pagkawala. Ito ay sakit ng matinding pagtataksil. Isang nakakagimbal na katotohanan ang bumali sa buong pananaw niya sa mundo, ang buong paniniwala niya. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang ama, na kanyang iginagalang, ay ginahasa at pinatay ang kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano pa mabubuhay, hindi niya alam kung paano haharapin ang kaluluwa ng kanyang yumaong asawa, at hindi rin niya alam kung ano ang gagawin sa hayop na ama na naghihintay ng kanyang hatol. Naging anino siya, nabubuhay ngunit parang patay na. Ang 6'in na buwaya, ang hindi sinasadyang kasabwat sa krimen, ay nagkaroon din ng kanilang kapalaran. Lahat ng buwaya sa lawa, kasama ang 3 dambuhalang predator, ay kinumpiska ng mga awtoridad at inilipat sa isang wildlife rescue center. Ang lawa, na naging saksi at pinagtaguan ng krimen, ay inutusan pagkatapos na tambakan ng lokal na pamahalaan. Walang sino man ang nais na manatili ang isang nakakatakot na sementeryo sa gitna ng isang tahimik na komunidad. Pagkalipas ng ilang buwan, dahil sa partikular na seryoso, brutal at nakakagalit na katangian ng kaso sa publiko, nagpasya ang Regional Trial Court ng Cavite na magdaos ng isang pampublikong paglilitis sa isang mobile court sa mismong stadium ng Silang upang magsilbing aral. Sa araw ng paglilitis, libu-libong tao ang dumalo. Hindi lamang sila dumating upang makita ang mukha ng kriminal. Dumating sila upang humingi ng hustisya para sa sawimpalad na babae. Napakahirap na nagtrabaho ang PNP Special Action Force, ATA, na bumuo ng isang pader na bakal upang protektahan ang akusado mula sa galit ng publiko. Dinala si Mang Tonyo Garcia ng 2 judicial police sa harap ng hukom. Payat na siya at puti na ang kanyang buhok matapos ang ilang buwan sa kulungan. Wala na sa kanya ang dating tahimik o balisa na ekspresyon kundi isang walang laman at walang buhay na katawan. Naglakad siya ng baluktot, ang kanyang mga paa ay may mabigat na kadena. Nagsimula ang paglilitis, tumayo ang kinatawan ng Public Prosecutor's Office ng Cavite at binasa ang akusasyon. Ang bawat pangungusap ay matigas at malinaw na nagbubunyag ng lahat ng kanyang hindi makataong gawain. Mula sa pagbuo ng masamang pagnanasa, pagpaplano na samantalahin ang pagkawala ng kanyang anak, pagsasagawa ng panggagahasa sa kanyang manugang, at nang matindi itong lumaban, pinatay niya ang biktima. At mas nakakatakot pa, matapos mamatay ang biktima, nagsagawa pa siya ng panggagahasa sa bangkay. Sa huli, upang itago ang krimen, kinaladkad niya ang bangkay at inihulog sa 16 na buwaya para itago. Sa bawat detalyeng binasa, ang mga tao sa ibaba ay umuungol sa takot at galit. Ang mga mura, sigawan at bitayin siya ay patuloy na narinig. Si Juan de la Cruz, bilang legal na kinatawan ng biktima, ay nakaupo sa unang hilera. Hindi siya umiyak. Nakaupo lang siya doon ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay tuyo at namumula, nakatitig sa nakayukong likod ng kanyang ama, ang kanyang kaaway. Sa buong panahon ng pagtatanong, hindi tumanggi si Mang Tonyo Garcia. Yumuko siya, inamin ang lahat ng kanyang krimen na ganap na tumutugma sa akusasyon. Nagsisisi po ba kayo sa inyong ginawa? Tanong ng presiding judge. Tumingala si Mang Tonyo Garcia. Sa unang pagkakataon ay tumingin siya sa kanyang anak. Bumulong siya, "Ako. Patawad po, hindi na ako tao. Pakiusap,
Hayaan niyo po akong mamatay. Iyon lamang ang sinabi niya, hindi pagsisisi kundi pakiusap na makalaya. Mabilis na naganap ang bahagi ng pagtatalo. Halos walang argumento ang appointed defense counsel ni Mang Tonyo Garcia. Lahat ng ebidensya mula sa pahayag ng saksi, forensic analysis, DNA analysis, hanggang sa pag-amin mismo ng akusado ay bumuo ng isang pader na bakal na hindi matagos. Ang kinatawan ng Public Prosecutor's Office na humawak sa prosekusyon sa korte ay tumayo para sa panghuling argumento. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na naglalaman ng galit ng buong komunidad. Kagalang-galang na hukuman. Ang ginawa ng akusadong si Mang Tonyo Garcia ay isang krimen na hindi mapapatawad. Hindi lamang nito inalis ang buhay ng isang tao kundi nilapastangan din ang lahat ng pinakapangunahing moral at etikal na halaga ng lipunan. Ang pagnanasa ng akusado ay ginawa siyang mula sa isang ama tungo sa isang demonyo. Hindi lamang pinatay ng akusado ang kanyang manugang kundi pinatay din ang kaluluwa ng kanyang anak. Sinira ang isang buong pamilya. Ang paraan ng pagtatago ng bangkay sa pamamagitan ng paghagi sa mga buwaya ay isang brutal, malupit at barbarong gawain na nagpapakita ng ganap na kawalan ng pagkatao. Ang akusado ay hindi na kayang turuan, baguhin, pagtatapos niya. Ang permanenteng pagtanggal sa akusado mula sa buhay panlipunan ay isang pangangailangan hindi lamang upang parusahan ang krimen, kundi upang masiguro ang integridad ng batas at upang mapawi ang matinding sakit ng pamilya ng biktima pati na rin ang galit ng buong lipunan. Matapos ang deliberasyon, bumalik ang hukuman at ang buong stadium ay nanahimik na naghihintay sa huling desisyon. Tumayo ang presiding judge at matikas na binasa ang hatol. Matapos suriin ng komprehensibo ang mga dokumento ng kaso, ang mga aggravating at mitigating circumstances, napagpasyahan ng hukuman na ang ginawa ng akusadong si Mang Tonyo Garcia ay partikular na seryoso, nagawa ang maraming malubhang krimen. Ang akusado ay wala ng anumang pagkatao. Batay sa mga probisyon ng Revised Penal Code ng Republika ng Pilipinas, nagpasya ang hukuman. Una, ipinapahayag ang akusadong si Mang Tonyo Garcia na nagkasala ng pagpatay at hinahatulan ng kamatayan. Pangalawa, ipinapahayag ang akusadong si Mang Tonyo Garcia na nagkasala ng panggagahasa at hinahatulan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakakulong. Pangatlo, ipinapahayag ang akusadong si Mang Tonyo Garcia na nagkasala ng paglabag sa bangkay at hinahatulan ng 5 taon sa bilangguan. Pinagsama ang lahat ng parusa para sa 3 krimen, malakas na pinukpok ng presiding judge ang kanyang gavel. Ipinapataw sa akusadong si Mang Tonyo Garcia ang pinakamataas na parusa, kamatayan. Nang mabasa ang hatol, tila nagkabuhay ang buong stadium, umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan para sa hustisya. Hindi sila masaya ngunit nakaramdam sila ng ginhawa dahil sa huli ay nakatanggap din ng karampatang kaparusahan ang demonyo. Nakatayo si Mang Tonyo Garcia doon, nakinig sa kanyang hatol ng kamatayan, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata. Dinala siya sa van patungo sa kanyang huling destinasyon sa buhay. Si Juan de la Cruz, matapos marinig ang hatol, ay tahimik na tumayo at umuwi bitbit ang larawan ng kanyang asawa. Nakakuha siya ng hustisya para sa kanyang asawa ngunit nawalan din siya ng lahat. Natapos ang kaso, ngunit ang sakit at sugat na iniwan nito sa mga nabubuhay sa buong barangay Anlud ay mananatili magpakailanman bilang isang nakakatakot na paalala ng kalaliman ng krimen na maaaring magtago sa pinakamalapit na tao.